Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pamilya ang ating tahanang binubuo ng pagmamahal, saya, disiplina at pagkakaisa. Ito ang huhubog sa atin hanggang sa tayo'y nasa hustong gulang na. Ngunit sa iba, ang pamilyang sana'y magsisilbing kanlungan nila ay kathang isip pala. Ikaw kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng isang masayang pamilya? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Nakatutok po lagi ang mga kaibigan at katrabaho ko sa programa ninyo. Mga avid listeners sila sa YouTube at Spotify. Nakikinig tuwing hindi matsyempohan ang live airing sa Barangay LS. Ako nga pala si Janessa, 33 years old na ngayon at tubong Laguna. Nagsimula naman po itong kwento ko 4 years ago. Lumaki ako sa hirap, Papa Dudut. Mula elementary hanggang high school ay kasama kami ng tatay ko sa pag-uuling sa bundok. Pumapasang kami ng mga kahoy na uulingin o kaya naman ay mga uling na mismong nakasako na. Dalawa lang kaming magkapatid pero naglayas ang kuya ko noong 18 years old pa lamang ako. Kaya kami na lamang ni nanay ang tanging naiwan sa poder ni tatay, Papa Dudut. Wala na rin akong naging balita sa kapatid ko mula nang umalis siya. Sa kasamaang palad ay pumanaw na ang aking ina noong 20 anyos pa lamang siya. Sakit sa puso ang kinamatay niya. Nagtapos ako sa kursong Bachelor of Elementary Education pero hindi pinalad na makapasa sa unang take ng licensure exam for teachers o yung tinatawag nilang LET. Kaya naghanap na lamang muna ako ng ibang trabaho. Naranasan kong magtrabaho bilang service crew sa isang fast food chain at naging sales lady sa mall hanggang sa matanggap ako bilang admin staff sa isang kumpanya sa Laguna. Sa kabila ng edad ko ay hindi ko pa rin magawang makapag-asawa dahil sa banta ng aking ama na lulungpuhin niya ang sino mang makakarelasyon ko. At alam ko rin na kayang-kaya nga niyang gawin yon. Naunawaan ko naman kung bakit siya naghihigpit pagdating sa akin dahil bukod sa babae ako, ay ako na lang din ang anak na kasama niya at maaasahan sa mga gastusin. 60 years old na kasi si tatay noong panahong yon at wala ring permanenteng trabaho. Nang ipagbawal na ang pag-uuling ay pa-extra na lamang siya sa kung ano-anong trabaho. Ang kaso'y hindi niya rin naman tinatagalan ang mga napapasukan niya. Nang magkaroon ako ng maayos na trabaho ay inasa na niya sa akin ang lahat-lahat. Doon na rin lumabas ang pagiging babaero at lasinggero niya, Papa Dudut. Dahil doon ay sinubukan kong mangupahan na lamang para makabukod na sa kanya. Minsan kasi ay nakikita ko pa mismo kung paano siya makipaglampungan sa mga babaeng inuuwi niya. Ang masakla pa, ang perang ginagamit niya ay galing sa pinaghirapan ko sa pagtatrabaho. Akala ko kapag umalis ako sa bahay ay matatahimik na ang buhay ko, Papa Dudut. Pero ganito ang nangyari. Wala akong pakialam. Sino nagsabi sa'yo umalis ka sa bahay, ha? Tay, magsalita ho kayo ng mahinahon. Nakakahiya po sa mga nakakarinig. Buti na lang wala dito yung caretaker kundi... Hindi ano? Huwag mo akong madaan-daan sa ganyan. Baka gusto mo sabay ko pang pilipitin ang legyo ng caretaker dito. Huwag naman ho kayong ganyan.
kayo rito, mas mabuting umuwi na lang kayo at doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Ba't ang iyabang mo na? Porke ba kumikita ka na ng sarili mong pera? Ha? Baka nakakalimutan mo kung saan nagsimula, Janessa? Ano ba kasing kinagagalit nyo? Di ba pabor din naman sa inyo na umalis na ako sa atin? Wala nang makakaistorbo tuwing nag-uwi kayo ng babae ron. Pwes, walang aalis sa pamamahay ko hanggat hindi ko sinasabi. Tay naman, hindi na ako bata. Paano ho ako magkakaroon ng sarili kong pamilya kung lagi na lang akong nakadikit sa inyo? Hindi mo kailangan ng sariling pamilya. Sa tingin mo ba may magkakagusto sa isang tulad mo? Pambahay ka lang. Pasalamat ka nga't may tumanggap siya sa trabaho kahit mahina yung kokote mo. Ang sakit niya namang magsalita. Parang hindi ko kayo tatay ah. Gusto ko lang namang maranasang bumukod at mamuhay ng mag-isa. Aba nagdidesisyon ka na mag-isa? Hoy, baka nakakalimutan mo. Lahat ng desisyon mo, dadaan muna sa akin. Ako na lang ang magulang na meron ka. Kung wala ako, wala ka ngayon dyan sa kinatatayuan mo. Nagsikap din ho ako, tay. Lalo na nung kailangan ko kayo pero hindi niyo naman ako tinulungan. Isusumbat mo talaga sa akin ngayon yan? Doon ka nga sa loob! Tay, huwag niyo naman ako itulak. Kakalad ka rin kita nang mawala yung yabang mo. Aray ko! Tay, bitiwan niyo ako! Aray, nasasaktan ako, tay! Yan! Diyan ka nababagay! Kasayeg! Napakayabang mo eh, anak lang naman kita! Hindi niyo naman ako kailangan saktan! Hindi ka masasaktan kung marunong ka sumunod. Kung sa tingin mo mas magaling ka na magdesisyon kaysa sa akin, Wes, tingin mo lang yon. Boba ka pa rin. Parehong-pareho kayo ng nanay mo. Huwag niyo na siyang idamay dito! Patay na nga yung tao eh! Huwag ka nang sumagot. Asikasuhin mo na yung pag-iempake ng mga gamit mo bago pa kita kalad ka rin palabas itong pested tinutuluyan mo. Ito na nga ho. Magpapaalam muna ako sa caretaker na alis na ako rito. Huwag ka na magpaalam. Bilisan mo na dyan para masimulan mo na akong asikasuhin sa bahay. Pero tay, hindi naman ho ako pwedeng basta-basta na lang umalis dito. Wisit! Bibilisan mo ba o ako pa mismo maglalagay ng mga gamit mo sa bag? Pasalamat ka nga't binibigyan pa kita ng oras para mag-impake. Abala pa sa akin itong pagsundo ko sa'yo, linti ka. Ito na nga ho, nag-empake na. Mabuti naman. Napakatagal mo kumilos. Dami mo kasi dadae. Gano'n ba kahirap gawin yan? Saglit na lang ho to. Babalikan ko lang yung ibang gamit para makausap na rin yung caretaker dito. Wala akong paki sa mga balak mong gawin sa caretaker nito. Basta umuwi ka kayo sa bahay at tapos ang usapan. Papadudod, sobrang sama ng loob ko sa ginawang yon ni tatay. Bukod kasi sa ipinahiya niya ako sa mga kapwa ko tenant noon, ay muli na naman niya akong pinagkaita ng kalayaan. Alam ko namang nasa hustong edad na ako para bumukod at mamuhay ng mag-isa. Mula nang bumalik ako sa poder ni tatay ay wala naman akong ibang narinig kundi ang masasakit na salita at kung ano-anong pang-iinsulto. Madalas pa niya akong napagbubuhatan ng kamay tuwing hindi ko napipigilang ipagtanggol ang sarili ko. Bukod sa pananakit ni tatay ay mas napapadalas na rin ang pag-inom niya sa bahay. Kasama ang kumpare niyang si Mang Lito. Tulad niya ay 60 anyos na rin po ito at parang hindi mabubuhay kung walang alak sa katawan. Wala rin po itong trabaho at umaasa lamang sa panganay na anak na si Rigel na isang high school teacher. Tulad ko ay breadwinner din si Rigel. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Suplado at may pagkapihikan siya sa babae kaya kahit magkapit-bahay lamang kami ay hindi kami formal na nagkakilala. Nakilala ko na lamang siya sa mga kwento ni Mang Lito tuwing nagiinuman sila ni tatay. Palagi kasing ibinibida ni Mang Lito ang mga achievement ni Rigel na siya namang ipinamumukha sa akin ni tatay dahil hindi ko naabot ang kahit na alin sa mga yon, papadudot. Tuwing hindi ko noon napipigilang makaramdam ng kaba tuwing nagiinuman sina tatay sa bahay dahil ganito ang mga nangyayari.
klase talaga tong lambanog dito sa atin. Ang sarap. Parang gusto ko nang gawing tubig eh. Baka ibig mong sabihin ibang klase yung sarap. Parang yung mga babae dun sa napuntahan nating KTV nung nakaraan. Konting kandong lang pinanggigigilan mo na agad. Ikaw talaga pare. Pero tama ka dun. Kung nakita mo lang sana yung inuwi ko rito nung minsan, ang puti at ang kinis. Kung yun ang asawain ko, ni hindi ko patatapuan sa lamok. Aba, syempre, ako rin. Pero kung sa ganda't kinis lang din naman, di na ako lalayo. Bakit? May natitipuhan ka na ba ng taga rito sa atin? Meron, pare. Pero mukhang hindi pwede. Sus! Anong di pwede? Hindi uso sa atin ang mga ganyang kaduwag, pare. Hindi mo nauunawaan, pare. Pero hayaan na muna natin. Pasasaan ba't makukuha ko rin siya? O siya, bahala ka. Basta kapag nakuha mo na yung babaeng yan, sa akin mo una yung kwento, ha? Teka, wala na pala tayong pulutan. Utusan ko muna si Janessa. Nako, baka natutulog na yung anak mo. So, hindi. Walang matutulog agad hindi tayo tapos mag-inuman dito. Tingnan mo pare, parang asong susunod ka agad yun pag tinawag ko. Janessa! Janessa, halika nga rito! Pare, wag na. Hayaan mo nang magpahinga ang anak mo. Anong oras na rin? Oh, ayan na pala. Bakit ho, Tay? Oh, bakit nakabusangot ka? Baka gusto mo paputukin ko yung uso mo? Tay, kung may iuutos kayo, iutos nyo na. Maaga pa ako sa trabaho bukas. Umayos ka, ha? Huwag mo ko pinapahiya rito. Nako, pagpasensya mo na kami, Janessa. Maglalambing lang sana tong tatay mo. Wala na kasi kaming pulutan. Pakisamahan mo na rin ang kape. Ayos lang ba? Sige ho, kukuha lang ako sa kusina. Pakihintay na lang. Masunurin naman yung anak mo, Gimo. Kaya wag mo nang sindakin. Kawawa naman kung mapupuyat pa dahil sa atin. Matagal-tagal pa tayong magiinuman. Yung anak ko ngang may trabaho bukas, ayun, bulagta na sa kwarto niya. Kaya hindi ko na inabala. Mahalaga lang sa akin, hindi nakakalimot mag-abot. Alam mo na, di pwedeng walang alak tong katawan ko sa loob ng isang araw. Buti pa nga yung anak mo. Akala mo ba bilib na bilib ako dyan sa anak ko? Ako, malayong malayo tong akin sa anak mo. Mahina ito, bobang walang iya. Kung bakit ba kasi naging babae pa Nasa na nga ba yung panganay mo? Di ba't lalaki yun? Nako, lalaki nga. Wala naman dito. Wala rin kwenta. Hindi ko nga alam kung nasa ang lupalop na yun Malay ko ba kung buhay pa o patay na? Kapag ganyang wala namang pakialam sa akin, matik ng burado sa buhay ko. Ikaw talaga pare Anak mo pa rin naman yun. Sus, sino ba sila sa akala nila? Mga anak ko lang naman sila. Teka nga, ang tagal ng pulutan Hoy, Janessa! Natabunan ka na yata ng pulutan dyan sa kusina! Eto na ho. Naginit pa kasi ako ng tubig para sa kape nyo kaya natagalan. Ang bait mo talaga, Iya. Salamat ha. Baka gusto mong samahan kami rito ng tatay mo. Hindi na ho. Maaga pa ako bukas. Maiwan ko na kayo rito. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Basta pag tinawag kita, labas ka kagad ha? Naintindihan mo? Sige ho. Pare, may iba ako. Wala pa bang nanliligaw dyan sa anak mo? Maganda naman Saka na pag naiahaw niya na ako sa kahirapan. Labo mo naman, pare. Teka, pwede bang makigamit muna ng banyo nyo? Naiihi na kasi ako. Sige lang. Alam mo naman kung nasan yung banyo. Mamumulutan muna ako rito habang hinihintay ka. Papadudot pagkatapos ni Mang Lito gumamit ng banyo ay pasimple siyang sumilip sa kwarto kong natatabingan lang ng kurtina ang pintuan. Nasaktuhan pa niyang nagbibihis ako ng oras na yon kaya gano'n na lamang ang galit ko sa kanya. Pinagsabihan ko si Mang Lito sa ginawa niyang paninilip sa akin pero binulyawan lamang ako ng magaling kong ama at nauwi pa yon sa matinding pagtatalo. Dumating naman noon sa bahay ang anak ni Mang Lito na si Rigel
para sunduin ang ama niya nang malaman nitong nagkakagulo na sa amin. Taliwas sa ugali ng ama ay marespeto at kagalang-galang si Rigel, kaya agad ko siyang nakagaanan ng loob. Hindi ko rin naman nakalain na sa ganong pagkakataon pa namin formal na makikilala ang isa't isa. Hindi niya kinukonsente ang ginawa ng tatay niya kaya hinayaan niya ako na pagbantaan itong ipapapulis. Sa susunod na gawin niya ulit ang bagay na yon. Pinagsabihan na rin niya ang ama at ipinamukha rito ang maling nagawa. Kaya naman tuwing nakikipag-inuman si Mang Lito kay tatay ay hindi na ito nagtatangkapang pumasok sa loob ng bahay namin. Doon na nga kami nagsimulang maging malapit ni Rigel sa isa't isa. Minsan ay nagkakasabay pa kami sa sakayan papasok sa trabaho at pag-uwi kaya nagkakaroon kami ng pagkakataong makapag-usap habang naglalakad. Makalipas naman ang ilang linggo ay tila nagkaroon ako ng pansamantalang kalayaan nang isama ni Mang Lito si tatay sa kabilang probinsya para magtrabaho. May ginagawa raw kasing pabahay doon at nangangailangan pa ng tao. Sa maikling panahon na wala si tatay ay tila ba gumaan ang buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng panahong wala si tatay ay napapadalas na nga ang pagdalaw ni Rigel sa akin sa bahay. Aminado naman ako noon na unti-unti ko na rin na-appreciate ang mga effort niya para lamang mapalapit sa akin. Hindi rin naman ako gaanong kainosente para hindi ko mapuna na hindi lang pakikipagkaibigan ang intensyon niya. Nag-offer pa nga si Rigel na i-tutor ko yung isa sa mga estudyante niya para may extra income daw ako kung sakali. Tinanggap ko yon dahil kaya ko namang magturo. Si tatay lang talaga ang walang believe sa akin, Papa Dudut. Lahat kasi ng gawin ko ay inuunahan niya kaagad ng pangiinsulto. Para sa tingin ng ibang tao ay siya pa rin ang mas magaling sa lahat ng bagay. At pakiramdam ko ng panahon na yon, kahit ano pa ang marating ko sa buhay ay baliwala lang kay tatay. Hindi naman nagtagal ay unti-unti na rin nagparamdam ng intensyong manligaw si Rigel. Nabawasan na noon ang pagiging suplado niya, lalo na kung ako ang kasama niya. Ganon pa man ay tutol ako sa ideyang maging kami ni Rigel. Kahit gusto ko na rin naman siya dahil sigurado akong malalagot siya sa tatay ko. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nagtapat ng tunay niyang nararamdaman para sa akin. Pero nang gabing yon ay siya rin namang pagdating ni tatay sa bahay. Matapos ang 6 na buwang pagtatrabaho sa kabilang probinsya kasama si Mang Lito. Pero ang mas kinagulat ko ay ang nakita kong kasama niya nung umuwi sa amin si Papa Dudut. Labs, pasok ka. Huwag ka mahihiya. Bahay ko to. Oh, Rigel, anong ginagawa mo rito? Mang Gimo, magandang gabi ho sa inyo. May pinag-uusapan lang po kami ni Janessa. May pinag-uusapan lang? Sa itsura mo mukhang kanina ka pa rito Hindi po. Kararating ko lang po. Oh, paalis ka na, di ba? Nakauwi na rin ang tatay mo. Gabing-gabi na nandito ka pa. Wala naman po ako masamang intensyon sa pagpunta ko rito, Mang Gimo. Pero tama ho kayo. Paalis na rin po ako. Janessa, uwi na ako ha. Mang Gimo, salamat ho. O siya, sige, uwi na. Rigel, salamat nga rin pala. Ingat ka. Salamat ka pa dyan. Sipain kita Naliligaw ba sa'yo yun? Ho? Naku, hindi ho. Pinag-usapan lang namin yung tututuran kong estudyante niya. Dagdag income din ho yun. Tay, sino nga ho pala yung kasama niyo? Nga pala, Janessa. Si Rona, lalabs ko.
Dito na siya titira sa atin kaya asikasuhin mo siya ha. Labs, si Janessa, anak ko. Ikaw pala yung anak ni Gimo? May trabaho ka ba? Janessa, hindi mo man na ba sasagutin tong tita mo? Tita, lakas naman maka-thunders. Ron na lang itawag mo sa akin. Okay. Feel at home na lang. Salamat. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Huwag mo namang sayangin ang laway ko ha. Mukhang matagal-tagal pa naman tayo magkakasama rito. Ay, anong tanong ba? Kung may trabaho ako? Oo naman. Bakit mo natanong? Wala lang. Gusto ko lang makasiguro. Kasi ayoko magutom dito. May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, ang sipag-sipag mo naman pala. Mukha ring responsableng anak. Magkakasundo tayo. O siya, tama na muna ang kwentuhan nyo. Maganda ka na makakain namin, Janessa. Kanina pa kami gutom sa biyahe. True. Medyo mahapdi na nga tong sikmura ako eh. Ikaw naman kasi, Labs. Mani at popcorn lang ang binili mo sa bus kanina. Sus, ikaw naman. Huwag ka na magtampo. Wala rin namang ibang mabili kanina kundi yun lang. Eh teka, ano nga ba makakain dyan, Janessa? Yun nga ho ang problema, Tay. Hindi ho ako nakapagluto kasi mag-isa lang naman ako dito kanina. Sana ho nagsabi kayo na uuwi kayo ngayon para nakapaghanda ako ng... Bobo ka talaga, no? Paano ko sasabihin wala naman ako cellphone? Tay, hindi nyo naman kailangang sumigaw. Kung alam ko lang kasing uuwi kayo, nakapaghanda sana ako ng masarap na hapunan. Kung makakahintay pa kayo, magluluto ako. Wag na! Magbukas ka na lang ng delata. Buisit! Pagod na nga kami sa biyahe, wala pang pagkain. Pero pa hinihintay mo? Pasko! Asikasuhin mo na! Opo. Ano ba yan? Dilata na nga sa amin, pati ba naman dito, dilata pa rin? Hayaan mo, Labs. Babawi ako sa'yo. Magluluto tayo ng pork chop bukas. Yung para sa ating dalawa lang. Yan ang gusto ko sa'yo, Labs eh. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na sumama sa'yo kasi alam kong hindi mo ako pababayaan. Huwag ka mag-alala. Tuwing gabi, paliligayahin kita. Yun eh, kung di tayo makakistorbo sa anak mo. Ano ka ba, Labs? Huwag mo nga isipin yung anak ko. Sabi ko nga, di ba? Lahat ng sasabihin ko, susundin niya. Kung hindi, malilinti ka siya sa akin. Talaga lang ha, ayoko magka-problema sa anak mo. Aalis talaga ako rito kapag may ginawa yan sa akin. Hindi mangyayari yon. Ituring mo na rin sa'yo itong bahay na to. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Pagbalik ko sa trabaho, magpapadala na lang ako ng pera para may panggastos ka. At kung sakaling kulangin ka, humingi ka lang dyan kay Janessa. Papadudot unang kita ko pa lamang kay Rona ay hindi ko na siya gusto para sa tatay ko. Bukod kasi sa parang anak na siya ni tatay dahil magkaedad lamang kami, ay masyado rin siyang maarte, paawa at halata namang mukhang pera. Bago isama ni tatay sa bahay ay nagtatrabaho bilang GRO si Rona. Sa mga naku-curious sa itsura niya ay may katabaan siyang babae at masasabi ring pinagpala pagdating sa hinaharap. May malaking nunal din siya sa itaas ng kanyang labi. Bukod din sa pagiging feeling close niya ay masyado rin siyang mautos at tamad. Hindi ko nga alam kung ano ang nagustuhan ni tatay sa kanya at siya pa rin ang piniling makasama. Malayong malayo kasi sa yumao kong ina ang ugali ni Rona. Pero wala naman akong magawa dahil desisyon na yon ng aking ama. Nang bumalik sa trabaho si tatay ay kami na lang ni Rona ang naiwan sa bahay. At walang araw na hindi ako nai-stress sa kanya. Wala na kasi siyang ibang ginawa kundi ang matulog, kumain at magpaganda. Panay pang reklamo sa pagkain na hinahain ko at sa itsura ng bahay namin. Napilitan pa akong palagyan ng kisame ang bahay namin dahil sa kung ano-anong sinasabi niya. Pero sa kabila ng pagtitimpi at pagsasakripisyo ko ay nauwi pa rin kami sa isang sitwasyon. Tuluyang sisira sa amin ng tatay ko. Naman oh! Sa dinami-dami ba naman ang mababasag? Yang pampaborito kong tasa?
Hindi mo ko kailangan sigawan. Hindi ko naman sinasadya eh. Papalitan ko na lang. Ang sabihin mo, tanga ka lang talaga. Paghuhugas na nga lang ng mga pinagkainan, hindi mo pa magawa ng maayos? Eh kung kumikilos ka rin kaya dito sa bahay, di yung puro utos at reklamo ka dyan. Abat bastos ka! Asawa ko ng tatay mo, kaya ayusin mo yung pananalita mo. Asawa? Di naman kayo kasala. Baka ibig mong sabihin, ibinahay. Alam mo, sa sama ng ugali mo, sobrang layo mo sa nanay ko. Baka mahiya ka na lang sa sipag nun. Di tulad mong magkakapigsa na lang sa maghapong kakaupo. Tumahimik ka ha? Kung mas gusto mo ang nanay mo, edi magsama kayo sa sementeryo. Magkaroon ka naman sana ng hiya sa katawan, Rona. Wala ka nang ginagawa rito, panay reklamo ka pa. Pagod na ako pag-uwi galing trabaho, tapos dadatnan ko pang makalat ang bahay. Tapos ano, ako pa rin ang magluluto at maghuhugas ng mga pinagkainan? At ngayon, nang dahil lang sa nabasag na tasa, iinsultuhin mo ako? Kung ayaw mong gawin, edi wag! Wala namang pumipilit sa'yo. Ang bilin sa akin ng tatay mo, gawin ko kung ano ang gusto ko. O, angal ka? Doon ka sa kanya magreklamo. Nangatwirang ka pa sa katamaran mo? Ha? Ano pa nga bang aasahan ko sa isang prosti na katulad mo? Anong sinabi mo? Narinig mo naman, di ba? Hindi mo ba matanggap? Magaling ka lang bumuka ka at yun lang ang alam mong gawin. Pag na-real talk, magsusumbong para magpakampi. Ibang klase. Ang kapal talaga ng mukha mo! My loves, nandito na ako. Ang kahalalabang mo talaga! Ano nangyari dito? Ay, ikaw ang bumitaw! Teresa, itiwan mo nga si Rona. Are! Tay! Bakit ako tinulak nyo? Eh siya yung unang nanugod! Hindi ba't sinabihan na kita? Wala kang gagawin kay Rona. Talaga hindi ka makatiis na hindi labas ang sungay mo, no? Talaga, Tay? Mas kakampihan nyo yung babaeng yan na walang ibang ginawa kundi magbuhay Reyna dito sa bahay? Hindi ko na kailangan pangalamin kung sino na nagsimula. Dahil kilala ko na yung ugali mo. Wala kang moto. Pati ba naman si Rona paandaran mo ng kamalditahan mo? Pwede ba, Tay? Kahit ngayon lang, maging patas ka naman. Hindi yung kukonsindihin nyo pa yung kaipokritahan ng babae nyo na wala naman sa lugar. Kala nyo kung sino siya rito eh, sampid lang naman siya. Ba't siraulo ka? Lumayas ka nga rito! Wow! Bakit ako ang aalis? Eh, bahay ko rin naman to ah. Bahay na iniwan ng nanay ko na binaboy niyong dalawa. Bastos ka! Kung ayaw mo kay Rona at kung ayaw mo sa mga patakaran ko dito sa bahay, bukas ang pinto. Tanda mo, hindi ka kawalan dito. Hindi kawalan? Eh kayo nga ang kumalagad sa akin pabalik dito nung bumukod ako eh. Noon ko pa gustong umalis dahil sukang-suka na ako sa ugali nyo. Akala nyo naman mahal na mahal kayo ng babaeng yan. Pera lang naman ang habol sa inyo dahil ayaw niya magbanat ng buto. Biruin nyo, ultimo pambili ng napkin, hihingin pa sa akin? Kapal ng muka! Sumusobra ka na! Napakayabang mo! Hindi mo ba narinig ang sinabi ng tatay mo, ha? Umalis ka na! Talagang aalis ako. Tingnan ko lang kung anong mangyayari sa'yo kapag nawala na ng trabaho yung kinakapitan mo. Tandaan nyo, pag alis ko rito, wag na wag kayong hihingi ng tulong sa akin. Dami mo pang satsat! Umalis ka na! Huwag ka magtitira ng kahit isang gamit mo rito! Pag may nakita ako, susunugin ko! Papadudot na puno ako ng galit noong palayasin ako ni tatay na parang ligaw na pusa sa bahay na ipinundar ng nanay ko. Halos hindi ko matanggap na matapos lahat ng sakripisyo ko para sa bahay na yon, ay mababaliwala lang dahil sa isang babaeng pakawala tulad ni Rona. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng gabing pinalayas ako ni tatay. Halos wala na rin kasi akong kapera-pera noon dahil sa dami ng mga gastusin sa bahay mula nang tumira si Rona sa amin. Mabuti na lamang at nagmagandang loob si Rigel na doon muna ako pansamantalang makituloy sa kanila kahit noong gabing yun lamang. Siya pa mismo ang pumilit sa akin na doon na muna ako sa kanila habang naghahanap pa ako ng mauupahan. Pero pangalawang araw ko pa lamang sa kanila ay napilitan na agad akong umalis. Akala ko kasi noon ay nagbago na talaga ang tatay niyang si Mang Lito. Pero nahuli ko siyang sinisilipan ako habang nagbibihes sa kwartong ipinagamit ni Rigel sa akin. At dahil matagal-tagal pa bago ang sweldo namin, ay pinautang muna ako ni Rigel ng pangrenta.
Lumipas ang mga buwan na wala akong komunikasyon kay Tatay Papa Dudut hanggang sa umabot na nga ng taon. Makalipas ng 4 na taon ay nagpasya na kaming magsama ni Rigel. Nung una ay masaya kami kasi kasundo namin ang isa't isa. Pero Papa Dudut, hindi ko po akalain na darating din pala ang pagkakataon na bigla na lang magbabago ang lahat. Na biglang manlalamig na lamang siya sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan ko naman kausapin si Rigel para malaman kung ano ang problema at bigla ang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Pero bigo akong makakuha ng sagot. Masakit yon para sa akin dahil hinihintay ko rin noon na ayain na niya akong magpakasal. Hanggang sa nalaman ko na kaya pala nagkakaganon si Rigel ay dahil madalas na niyang gustong magkaroon ng anak. Ilang beses na kaming sumubok pero bigo kami, Papa Dudut. Nakadagdag pa sa pagkadismaya ni Rigel na 2 beses na akong nakunan. Nang magpatingin ako sa doktor ay doon ko lang nalaman ang tungkol sa polycystic ovarian syndrome ko o yung tinatawag po nilang PCOS na siyang dahilan kung bakit hirap akong magbuntis. Sinusunod ko rin naman ang mga payo ng doktor. Pumasok na lang sa isipan ko na baka hindi para sa akin ang magluwal ng bata kasi lahat ng effort namin ay nababaliwala lang. Hindi ko na alam kung papaano ko pa mabibigyan si Rigel ng anak. Alam kong iritable siya kaya tiniis ko na lamang ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Ang pagkakataon na 1 buwan kaming hindi nag-uusap ni Rigel at halos hindi na magkita sa sobrang abala naming pareho sa trabaho. Ang tanging ipinagpapasalamat ko na lamang ng panahon na yon ay hindi naman niya nagawang mambabae sa kabila ng sitwasyon naming dalawa. Papa Dudut, matapos nga ang 4 na taon na wala akong balita kay tatay, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Mahal, nakahanda na ang hapunan. Kain na tayo. Mauna ka na. May tinatapos pa akong exam para sa mga bata. Tsaka meron pa ako i-check ng mga activity mamaya. Hindi ba pwedeng kumain ka muna? Sandali lang naman to. Gugutumin ka sa pagtatrabaho. Janessa, please naman. Kung nagugutom ka na, di kumain ka. Dapat ba lagi tayong sabay? Di ka ba makakain mag-isa? Ang dami ko pang kailangan tapusin. Kaya pwede ba huwag ka nang dumagdag sa stress ko? Ay. O sige. Hindi na muna kita aabalahin. Basta kapag nagutom ka, nandito lang yung mga pagkain ha. Sabihan mo na lang ako kung gusto mong ipainit. Ay, salamat. Ay. Mag-isa na naman akong kakain. Ay, may tumatawag. Unknown number? Sino kaya to? Sagutin ko nga. Hello? Sino po to? Si Janessa ba to? Si Janessa nga to. Kung ikaw nga si Janessa, wag mo munang ibababa ah. Ako to, si Rona. Ay! Kala ko naman kung sinong importante. Anong kailangan mo? Tsaka paano mo nakuha tong number ko? Eh di sa boyfriend mo, hiningi ko sa kanya na manggaling siya dito last week. Ha? Ano ka mo? Nanggaling siya dyan last week? Oo, binisita yung tatay niya. Ganun ba? Eh, bakit ka napatawag? Eh kasi yung tatay mo, nasa ospital. Kung may pakialam ka pa sa kanya, umuwi ka at puntahan mo siya. Sige na, may gagawin pa ako. Ano kaya nangyari? Paano na-hospital si tatay? Abnormal din yung Rona, di pa sinabi ko sa ospital. Wala talagang kwenta. Ay, mahal,
Oh, Bumisita ka pala sa tatay mo last week? Parang di mo yata nabanggit sa akin. kailangan ba? Sumaglit lang naman ako ron. Pero sana sinabi mo pa rin. Bakit pa? Sigurado naman di ka rin sasama. Ayaw mo makita si Ron at saka yung tatay mo, di ba? Tsaka sigurado ako na ayaw mo rin naman makita yung tatay ko. Alam mo naman kung bakit, di ba? Alam mo kung anong ginawa sa akin ng tatay mo kaya gusto kong dumistansya sa kanya. Ang tagal na nun, Janessa. 4 na taon na ang lumipas. Isa pa, tatay ko pa rin siya. Kaya magkikita at magkikita kayo kung sakali. Talaga ba, Rigel? Gaganyanin mo ako ngayon? Ipapaalala ko lang sa'yo na ikaw mismo ang nagsabi sa akin na lumayo sa kanya. At kahit 10 taon pa ang lumipas, hindi ko yun magagawang kalimutan. Sa tingin mo ba okay lang sa pakiramdam ko na pinagnanasaan ako ng tatay mo? Bawat pagtitig niya sa akin para niya ako hinuhubaran. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo na yung nangyari. Ang sa akin lang, matuto ka namang magpatawad. Nagbago na yung tao. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Pati yung tatay mo. Alam kong di pa rin kayo okay ng tatay mo. Pero ayan na nga oh. Nalaman mong nasa ospital siya. Hahayaan mo na lang ba na ganon? Alam mo namang walang ibang aasahan yun. Ang dali naman para sa'yo na sabihin yan. Hindi mo kasi alam yung pakiramdam na never ka naging sapat sa tatay mo at wala ka nang ginawang tama. Halos itakwil na nga niya ako eh. Buti ka pa nga. Kahit ganun ang tatay mo, nagawa ka pa rin niyang mahalin bilang anak. Eh ako, ni minsan hindi yun pinaramdam ng tatay ko. Anak niya lang ako kapag may kailangan siya. Alam ko lahat ng pinagdadaanan mo. Ang sa akin lang, huwag ka magpalamon sa galit na nararamdaman mo para sa tatay mo. Sige, susubukan ko. Kung yan ang gusto mo. Pupuntahan ko siya pero pwede bang samahan mo ko? Ay, di ba nga sinabi ko na sa'yo? Marami akong trabaho. Kaya mo nang gawin niya mag-isa. Busy ka lang ba talaga? O sinasadya mo nang iwasan ang presensya ko? Ramdam ko, Rigel, na parang unti-unti ka nang lumalayo sa akin. At alam mo rin kung bakit. 39 na ako. Gustong gusto ko na magkaanak, pero hindi mo naman maibigay. Ginagawa ko naman lahat Sinusunod ko lahat ng payo ng doktor. Inaalagaan ko rin ang sarili ko para magkaanak na tayo. Ang kailangan ko ngayon, suporta mo at tiwala na ipagkakaloob din yun sa atin sa tamang panahon. Bakit parang ang hirap-hirap para sa'yo na gawin yun? Sa totoo lang, ayoko nang umasa. Papa Dudut, hindi naging maganda ang gabing yon dahil sa pagtatalo namin ni Rigel. Nag-leave ako sa trabaho kinabukasan dahil alam kong matatagalan ako sa pag-aalaga kay tatay sa ospital. Doon ko lang din kasi nalaman ng araw na tumawag sa akin si Rona. Ay siya ring alis nito para iwanan ang tatay ko. Wala na kasing mahihita sa tatay ko kaya iniwanan na lamang niya ng basta-basta. Sinabi ko yon kay tatay pero inaasahan na raw niyang mangyayari yon. Sa pagka-dismaya ko, Papa Dudut, ay ni katiting na pagsisisi sa ginawang pagpapalayas ni tatay sa akin ay hindi ko nakita sa kanya. At siya pang mayabang kahit na sa aming dalawa ay siya ang nangangailangan ng tulong. Kung hindi lang sana malaking kasalanan na basta ko na lamang siyang iwanan at pabayaan ng mag-isa sa ospital ay ginawa ko na. Pero hindi yon kaya ng konsensya ko. Gumawa ako ng paraan para makontak ang kuya kong matagal nang nahiwalay sa amin. Nahanap ko siya pero bigo rin akong makahingi ng tulong sa kanya. Successful naman ang ginawang operasyon sa kaliwang binti ni tatay na nabagsakan ng bakal sa trabaho. Nang makalabas siya sa ospital ay napilitan na akong mag-resign sa trabaho dahil wala rin namang mag-aasikaso sa kanya. Naghanap na lamang ako ng ibang mapagkakakitaan na pwedeng gawin kahit online lang. Kahit sinagot ng trabaho ni tatay ang mga bayarin sa ospital, ay malaki pa rin ang nagastos ko sa ibang pangangailangan niya. Papa Dudut, nang mag-decide ako na alagaan si tatay,
at doon na muna tumira sa bahay namin ay tila nawala na rin ako ng pag-asang babalik pa sa dati ang pagsasama namin ni Rigel, Papa Dudut. Tay, inumin nyo na muna itong mga gamot nyo para makatulog na rin kayo maya-maya. Eto na rin yung tubig nyo. Dami naman yan. Hindi ba pwedeng isang gamot lang? Baka imbis na gumaling ako mas mapadali ang buhay ko niyan. Paano kayo gagaling kung di nyo iinumin lahat yan? Nireseta yan ng doktor kaya wag nang matigas ang ulo nyo. Huwag mo nga ako pinagsasabihan. Hindi porke ikaw nagbantay sa akin sa ospital, pakikinggan na kita sa lahat ng sasabihin mo. Iinumin ko lang kung alin dyan ang gusto kong inumin. Tay, pwede ho bang makinig na lang muna kayo? Kailangan nyo pa rin tong mga gamot na to. Siya, akin na. May tao. Tingnan mo nga kung sino yun. Eto na po, bubuksan ko na yung pinto. Rona? Anong ginagawa mo rito? Si Rona ba yan? Papasukin mo! Oh, narinig mo bang sinabi ng tatay mo? Papasukin daw ako. Tabi dyan! Aray! My loves! Nanulat Ah! ako! Bastos na to! Bakit kayo ka lang bumalik? Teka, halika nga rito. Payakap nga. Pasensya ka na. Hindi pa ako nakakatayo Naku, kawawa naman ng lalabs ko. Buti na lang talaga nakauwi ka na. Namiss kita ng sobra. Ikaw talaga. Nakakatampo ka. Hindi mo man lang ako dinalaw sa ospital nung nandun pa ako. Ngayon talaga kayo maglalampungan sa harap ko? At ikaw, Rona, anong ginagawa mo rito? Hoy, Janessa, ano ba? Hayaan niyo ako magsalita, Tay. Karapatan ko to. Ang kapal kasi ng mukha ng babaeng yan Hoy! Huwag mo nga ako mapagtaas-taasan ng boses, ha? Bakit hindi pwede? Iniwan mo nga lang si tatay nung na-ospital kasi ayaw mo mag-alaga Tapos ngayon babalik ka para maging palamunin uli? Sa bagay, alam mo na kasing nandito ako at meron na uling gagastos para sa inyo. Tumahimik ka na, Janessa. Ikaw ang manahimik, Tay. Abusado ka ng matanda ka. Iniwan ka na nga ng babaeng yan nung wala kang silbi sa kanya tapos ngayon siya pa rin ang kakampihan mo? Makapagsalita ka dyan Iniwan mo rin naman ang tatay mo, Sino ba nag-asikaso sa kanya nung wala ka? Di ba ako? Parang wala ko naiambag dito, Natural lang na asikasuhin mo siya. Siya bumubuhay sa'yo Huwag kang feeling bayani sa ginawa mo, Rona. Dahil kahit bali-baliktarin mo pa ang mundo, palamunin ka lang dito. Napakayabang mo talaga! At least ako, kaya kong ipagyabang na sa kabila ng mga ginawa niyo sa akin, pinili ko pa rin maging mabuting anak. Kayo ba? Anong may pagmamalaki nyo? Yang pride nyo? Pwes, kainin nyo ngayon yung mga pride nyo na yan. Hoy, Janessa, tama na! Kayo ang tama na. Simula ngayon, wala na kayong aasahang tulong sa akin. Magbanat kayo ng buto at matuto ring magsakripisyo. Hindi yung puro kayo pasarap sa buhay. Pag alis ko sa bahay na to, wag niyo akong kukontakin Sawang-sawa na ako sa inyo. Wala na akong pakialam kahit mamuti pa mga mata niyo sa gutom. Papa Dudut, sa huli ay mas pinili pa rin ni tatay si Rona. Hindi niya ako pinigilang umalis. Wala kaming imikan hanggang sa makaalis ako ng tuluyan. Ngunit sa kabila ng mga nangyari ay hindi ko naman pinagsisihan na tinulungan ko siya noong iniwan siya ni Rona. Ang mahalaga na lamang sa akin ay nagawa ko ang tungkulin ko bilang anak, kahit na hindi niya nagawang maging mabuting ama para sa akin. Bumalik ako sa tinitirhan namin ni Rigel at sinubukang ayusin ang relasyon naming dalawa, pero huli na talaga. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa, Papa Dudut, ng tuluyan na ngang nakipaghiwalay sa akin si Rigel. Masakit yun dahil nasira lang ang pinagsamahan namin sa pagkabigo kong mabigyan siya ng anak. Pero hindi na rin ako noon naghabol sa kanya. Naghanap na lamang ako ng trabaho at doon ay tinuon ang atensyon ko.
Sa pagkakataong yon ay tila nagkaroon din naman ng magandang kapalit ang mga malulungkot na pangyayari sa buhay ko. Na-promote kasi ako sa trabaho at dahil wala naman akong binubuhay ay mabilis akong nakaipon. Nagawa ko na rin makapag-travel sa mga bansang noon ay pinapangarap ko lang na mapuntahan. At isa na nga roon ang Scotland na naging malapit na rin sa puso nang makilala ko roon ng lalaking nagpasaya at pumawi sa masasakit kong mga pinagdaanan. This year lang, Papa Dudut, ay dumating na nga ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. 8 months na po akong buntis at maayos naman ang kalagayan naming pareho ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Konti na lang at masisilayan ko na rin ang anghel sa buhay namin ng boyfriend ko. Nagbabalak na rin kaming magpakasal next year pero sa ngayon ay inuuna na muna namin ang pagpapagawa ng bahay. Dito na rin kasi sa Pilipinas piniling tumira ng Scottish boyfriend ko. Mabait naman siya at maalaga. Ramdam ko rin na mahal niya kami ng magiging anak namin. Si Miguel naman, ang huling balita ko sa kanya ay kinasal na rin sa girlfriend niya na sumunod sa akin. Masaya na rin ako para sa kanya sa ngayon. Papadudot, hanggat maaari ay ayoko nang magtanim ng galit sa puso ko. Kaya pinatawad ko na rin ang tatay ko. Pero kahit napatawad ko na siya ay mas pinili ko pa rin ang buhay na malayo sa kanya. Mahalaga ay alam kong maayos naman ang kalagayan niya. Napilitan na rin kasing magtrabaho si Rona dahil wala nang bubuhay sa kanilang dalawa. Lalo na't hindi pa rin kayang magtrabaho ngayon ni tatay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay pagpalain kayo lagi, gayon din ang Barangay Love Stories na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa aming mga kabarangay na maibahagi ang aming kwento sa #1 radio station sa bansa. Mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janessa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1